Attorney Sal, doon sa naging open letter ng mga 6 Muslim na tribal leaders dyan sa Davao, Attorney Sal, doon sa issue ng security niya, Attorney Sal, doon marami na rin na naglabas din ng kanilang letter at intent to protect the Vice President. At basahin ko lang, Attorney Sal, yung naging pahayag kasi aside dun sa pasasalamat niya, Attorney Sal, may mga important points na ni-raise ang Vice Presidente. At ito nais ko basahin paabot sa iyo. At para makapag-react ka. Sabi dito, sa aking mga kapatid na Muslim, nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa aking mga kababayan na kabilang sa 6 na Muslim tribes mula sa Davao City. Maraming salamat sa aking mga kapatid na Iranon, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausug para sa walang takot na pagpapahayag ng suporta at kagustuhang tumulong para sa kaligtasan ko at ng aking pamilya. Walay pulong makahulagway sa akong pagpapasalamat kaninyo. There are no words to express daw, Attorney Sal, sa kanyang pasasalamat. Ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ang Pilipinas bilang isang kapuluang dinadayo ng bagyo taon-taon, may komprehensibong plano dapat at mga matatag na infrastruktura laban sa kalamidad. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Ang Pilipinas, may healthcare system dapat na totoong mapapangalagaan ng kalusugan ng bawat Pilipino at maiibsa ng mga gastusing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbis paigtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman o walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Ang Pilipinas may mga representante sa Kamara. Dapat na nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police-to-population ratio. That's the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due to annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel. The country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence all the time. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbis na magpasa ng makabagong batas, ay nagpupumilit sumawsaw sa issue ng iba. Ang Pilipinas ay may airport officials dapat na nagsusumikap na maabot ang adhikaing magkaroon tayo ng world-class facility na pinapahalagahan ang seguridad at privacy ng lahat ng pasahero, lalong-lalo na pagdating sa kabataan. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may mga opisyal ng paliparan na tikumbibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masiselang impormasyon ng mga pasahero kahit pa ng mga menor de edad. Ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat laban sa mga panghihimasok ng mga dayuhan sa ating mga domestic affairs. Subalit ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan ng pangingialam ng banyagang tulad na lang ng ICC. Mga kaigsuunan ko, sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanlin lang para maupo sa pwesto. Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now.
We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Alo Akbar, Shukran, Sara Duterte, Vice President of the Philippines. Attorney Sal, what's your take on her statement? Wala akong marinig. I cannot hear anything. Sa haba ng binasa ko statement, hindi niyo narinig. Okay.